Po ng Northern Luzon, alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa Cagayan. Sa kabilang linya, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ginoong Rueli Rapsing. Magandang hapon po, Ginoong Rapsing. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, Sir Rueli, kasi last time nag-uusap po tayo, iba-iba yatang mga bagyo yung pinag-usapan natin. Bagyong Julian, ngayon naman may paparating na Bagyong Christine. Ano ho ba ang mga inihanda po ninyong mga preparasyon para po dito sa, sana kung pwedeng lumihis lang itong si Bagyong Christine sapagkat ang inyo pong lalawigan ay katatapos lamang pong bayuhin dito pong mga nagdaang bagyo, Sir Rueli. Yes po, batay po sa latest track ng DOST Pag-asa, sir, talagang sa northern tip po ng probinsya, sa bayan ng Santa Ana, ang track po ni Christine. Somehow parang parehas ang track nito tsaka si Julian. And sa span ni Christine, sa laking ng diameter nito, mukhang the same. Baka umabot din ng signal number 2 yung entire province. But somehow, sa ngayon, wala pa kaming nararamdaman. Mainit pa rito sa aming probinsya. Wala pang mga kalat-kalat na mga pag-uulan. At maging sa hangin, wala pa kaming nararamdaman din. Sa ngayon, nasa monitoring stage pa lang kami. And wala pang ipinapatawag na pre-disaster risk assessment ng ating Office of Civil Defense Region 2. Coordinating pa rin tayo with all the barangay dream committees, the local government DREAMOS, and in place naman po yung mga provincial quick response stations natin in all 7 in place yung ating land and floating assets with our personnel sa PDRMO. Yung ating mga Purok Disaster Brigade, we've already advised them for their preparedness sa mga sa mga barangay po nila. At yung ating community emergency responders din po in every barangay, alerted na rin po sila if there will be a hydromet event again. At dahil nga may amihan, we're not ruling out yung baka bumaba pa siya talagang sa mainland Cagayan, yung kanyang landfall. But again, that would be DOST Pag-asa's announcement. Opo. But we're not ruling that out. May mga possibilities dahil nasa amihan. How about po, Sir Rueli, yung mga evacuation centers po natin? Di ho ba kasi last time nag-uusap tayo, yung mga nag-evacuate, so doon pa rin naman sila dadalhin. Just in case, di ba? Yes po. Our barangay, our local government units have their own evacuation centers, sir. Bukod sa 4 na evacuation center ng province. The same way, yung mga non-food and food items po natin from the barangay, LGU, and the province, hindi naman po ito na ipamigay since wala namang gaanong evacuation ng kay Julian. Just that napakarami lang talagang tubig. Kaya under state of calamity po yung aming probinsya, and we're actually in the middle of distributing financial assistance sa ating mga affected families ng kay Julian. At the same time, we're preparing again for Christine, sakali mang dadating po dito sa. Ang projected po ng Pag-asa kanina sa press conference ay possible by Thursday, possible mag-landfall. Pero pwede pa rin magbago yung direction kasi although malayo-layo pa itong bagyo. Sir Rueli, bukod ho doon sa mga evacuation centers, sa mga evacuees, sa mga posible pong maapektuhan, how about naman po yung sektor po ng agrikultura? Kung di ako nagkakamali, nag-start na mag-ani or magsisimula na umani itong mga magsasaka, lalo yung palay. Sa time ni Enteng, nakapag-harvest yung ating mga farmers, sir, nung dumating po si Julian, tatanim lang ng mga farmers natin. That's why we have placed the province under state of calamity dahil nga
sa dami ng ulan, talagang nabaha yung mga rice paddies din po natin. Yung mga magsasaka natin yung talagang naapektuhan ni Julian. Now, dadating man si Christine, naunahan na siya ni Julian na apektuhan yung mga farmers natin, if in case. So, second cropping na dito. Pero ang supply ho ng pagkain natin dyan sa Cagayan, okay naman ho ba? Yes, sir. Wala pong problema yung stock po natin dito sa province. Kahit yung latest discussions namin with DTI, yung mga merchandisers natin dito and suppliers are intact naman po. How about naman po, Sir Roeli, yung biyahe po ng mga sasakyang pandagat o mga sasakyang panghimpapawid po dyan sa Cagayan? So far sa ngayon, sir, wala pa tayong gale warning. Yes, wala pa po tayong nilalabas na gale warning. Wala pang no sail policy. Still, pwede pa mangisda yung ating mga magdadagat. Once na pumasok na signal number 1, that will be the time na meron tayong gale warning, no sail policy na po tayo. Naku, mukhang lalakas pa raw itong bagyo na ito, pero huwag naman sana. Sir Roeli, baka meron kayong mga karagdagang mga panawagan, mga abiso po para sa mga Cagayanon, para sa mga kabsat ho natin dyan sa inyo pong lalawigan? Yes po, sa mga kababayan po natin inside and outside of Cagayan, huwag po kayo mag-alala. Ang inyong pong provincial government ay nakahanda kasabay ng mga assisting agencies natin from the uniformed personnel, AFP, PNP, BFP, PCG, and the Marines. Nakaantabay lang po sila if in case mag-activate po tayo ng incident management team at Emergency Operations Center. Andyan po yung ating mga katuwang. At doon po sa mga kababayan natin, bagamat may mga access tayo ng iba't ibang mga hydromet agencies, no? We have become forecasters ourselves. Still, antabayanan natin yung official na pahayag po na DOST Pag-asa, Office of Civil Defense at maging sa tanggapan po ng PDR. Alright, marami pong salamat, Ginong Roeli Kapsing, na imbag malem sa inyo dyan sa Cagayan. Ingat po kayo, sir, at magandang tanghali po. Salamat po sa inyo, sir. Salamat po, salamat. Si Ginong Roeli Kapsing po yan, Rapsing, ang head po ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.